Tri-Gold. Maraming salamat sa inyo. At talaga namang hindi magiging makatotohanan ng lahat. Siyempre sa pagdiribang ng ating bagong taon na natigit ang ating Chinese New Year. Kung hindi natin makikita yung mga ganyang klaseng pagsayaw ng ating mga naglalakihang mga dragon. Correct. Gusto-gusto na natin ngayon sa labas. May mga dragon-dragonan din yung mga bata. Yes, correct. At siyempre, maraming salamat muli sa Tri-Gold para po sa kanilang Dragon Dance performance. At sa pagkakataon pong ito ay ibibigay naman po namin sa inyo para po sa kanyang mga mensahe ang ating Pilipinas. Palakpakan po natin, Senator Benhart Abalos! Natin ang magiging senator din po natin. Palakpakan po natin, Senator Dante Marcoleta! Yan ang talaga naman ang ating mga guests, talaga yung ating mga pinagbibigaganan at siyang susunod na magiging senador ng ating pinapakalaban sa Pilipinas. Hindi po, kasama po natin Senator Dante Marcoleta. Yan, maraming salamat po sa inyo. At sa punto pong ito, tawagin naman po natin ang ating pong susunod na magiging boses sa Kongreso. Palakpakan po natin, Congresswoman Apo Nieto! Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Napalit ba tayo sa walkathon natin? Ay, parang wala. Hello? Hi! Ay, akala ko tulog na kayo. Ayan. Una po sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa pagsama niyo po sa amin. Kami ay masaya-masaya na makasama kayo ngayon at lalong-lalo na makasama sa Happy Chinese New Year nyo. Ang aming tanging hangad po ay maging malagaya po ang bawat isa sa atin. Muli po, Kong Hei Pachoy! At ako na po ang susunod na, ako na po ang magpapakilala sa susunod na babati din po sa inyong lahat. Ito pong babati po na ito ay isang napakagandang babae. Vice, ikaw yun. Ako yung Vice. Ako magpapakilala sa ating susunod na Vice Mayor ng ating lungsod at magiging katuwang ng ating Yorme Isko Moreno, ang ating napakaganda at magiging Vice Alcalde, Vice Mayor Chi Achesa! Maraming salamat, Congresswoman Apo Nieto. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang katambali Yorme Isko Moreno Dumagoso, bilang kanyang Vice Alcalde. Alam niyo po na ako ay maliit na bata pa at ang aking ama ay Alcalde ng Maynila. Ako po ay sumasama sa kanya tuwing merong ganitong event dito sa inyong area. At doon mo nakita na ang kagandahan ng Filipino-Chinese community tradition at dahil doon talagang napamangha ako dahil ang ganda-ganda ng inyong mga ginagawa tuwing Chinese New Year. At dahil ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, ang ambag ko po sa tambalang Yorme at Chi ay livelihood. At alam ko po ng mga Filipino-Chinese ay magagaling sa negosyo at dapat pamalisan po kayo ng lahat ng mga gustong magnegosyo dito sa Manila. Anyway, Kong Hei Pachoy, Wo Ai Ni, at Manila! God first! Maraming salamat po. Salamat po, Vice Mayor Chi Atienza.
At kanina po ay nakasama rin po natin ang ating other secretary mula po sa DLG Barangay Affairs, Yusek Chito Balmosina. Magandang hapon po, Sir Chito. At sa mundo pong ito, pakinggan naman po natin ang kanyang mga mensahe para po sa ating lahat. Ang ating susunod na senador, palakpakan po natin magiging Senador Billy Salvador. Congressman Pachoy, magandang tanghali na po sa ating lahat. Alam ko po, gutom na kayo. Ituloy nyo lang po yan. Nakikita ko kayong lahat. Ang sarap ng ating pagsubok. Ako po ay nagpapasalamat kay Mayor Isko at ako'y naimbitahan dito ngayon. Chinese New Year. Unang beses ko lamang po ito. At ang tiyempo ko po, I was born year of this day. Oo, Mayor. Year of this day ako po na. So, kanina si Sir Happy Toothpaste, binanggit niya nga na year of the state ngayon. At kailangan balatan natin yung mga nag-dry na mga skin natin upang magkaroon tayo ng pagbabago. Pagbabago ba po? Pagbabago po ba ang gusto nyo? Yes! Gusto nyo ba dito? Yes! Hindi ko kayo nakikita. Gusto nyo ba dito? Yes! Itaas nyo nga yan! Totoo ba yan? Mahal nyo ba si Isko? Mahal nyo ba si Maiste? Mahal nyo ba si Kongawal? Mahal nyo ba ang Kong Iniwaka? Si Bola Alvarez? Si Rolling? Si Chris? Pero gusto ko mahalin nyo rin ang mahal na mahal ko na sinusundan ko kahit saan siya nabidoon. Rodante Marcoleta. Yes! Ngayon, mahal nyo rin ba si Rodante Marcoleta? Yes! Lahat na lang mahal nyo, paano naman ako? Pwede ho ba ako makaingin ng konting pagmamahal ninyo? Yes! Ano ba? Yes! Jorge Ganchoy! Yes! Salamat po. Maraming salamat po, our soon-to-be Senator, Billy Salvador. At sa mga pagkakataon ko dito, mga minamahal ko namin kasama ngayong katanghalian. Maraming salamat po sa inyo po pagbibigay ng pagkakataon na makasama mo ang ating magiging muling magbabalik na ama ng lungsod ng Maynila. At syempre, kasama na rin po natin ang ating pong magiging Senador, Senador Rodante Marcoleta. Kala naman nila matanda na ako, hindi ako pwedeng tumagod. Ako po, napakaraming tao. Mayor Yurbe, Vice Mayor Chief, Congresswoman Apple, at lahat, Bong, Senator Philip, lahat po ng nandito ngayon na nakikipagdiwang, nakikipag-celebrate po sa ating mga kababayan sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ako po'y napakasaya at maging nabahagi niyo po ako ngayong araw na ito. Kasi po, hinahanap ko po yung masasayang mga pagtitipon. Yung hindi magulo, yung hindi nag-aagawa ng hopya. Nakaalam ko po kanina yung nagagawa ng hopya. Doon po pala bantarin dyan sa may gawin yan. Ako po ay napakasaya sapagkat alam ko po ang ating mga
aliado na nandito ngayon, ang palagi nilang nasa isip ay kung paano lilinisin ang ating bansa. Magsisimula po sa Kapitolyo ng ating bansa sa Maynila ang paglilinis. Hindi lamang pisikal na paglilinis, ngunit paglilinis po kung paano po natin itataguyod ang pamamahala ng ating bansa. Napakataas po ng corruption sa ating bansa ngayon. Halos tayo po'y lulubog na sa corruption. Ang exhibit A po ng corruption sa ating bansa ngayon ay nandito na sa ating national budget. Na ngayon po, ang usapin na yan ay dinala na po sa Korte Suprema. Kailangan po kasi natin pusigin ang mga tao sa likod ng pangyayari na yan. Kung bakit po kinakailangan i-ratify ang bicameral report na nanatiling nandun po yung blank. Isipin po ninyo, tinignan ko po yung aking kopya na in-email nila December 11, 2024 at 6:27 in the evening. Kasi po sa email, naka-indicate ko anong oras mo tatanggapin. Yung bicameral report ito. Yung po sa bahagi ng special provision, 13 pahina, kinasangkutan ng 28 blanco. Paano po i-ratify ang isang bicameral report na ito pa naman ang magiging batayan ng GAA natin kung hindi po nasuplayan yung mga blanco? Tinignan ko po yung oras. Kailangan po kasi makita natin yung oras. Noong panahon po na nag-move na yung isa namin kasama para i-ratify yung bicameral report, eksakto alas 7 ng gabi, December 11, 2024. Ano po ibig sabihin mo? Kung tinanggap ko po yung kopya ko 6:27 at ni-ratify po ng alas 7 ng gabi, yung gabi din na yun, halos 30 minuto lang paano ko po ma-review yung halos mahigit na 200 pages ng report ng FICAM. Talaga pong sinadya nila. Ang itatanong po ngayon siguro, ng mga nagsihay ng petisyon sa Korte Suprema, sino po yung nag-fill up ng mga blanco? Kasi po nakalagay, from this amount, from X amount to this amount, blank. Mabigat po yun. Ang nakalagay po sa omnibus motion na po pwede lamang naburahin o mag-correct pagka po typographical yun. Halaga po nangyayari yun. Para mabilis, meron isang motion, general motion. Pag typographical lang, na may grammatical, pwede na pong palitan. Halimbawa, pinapusapan may grammatical na isang nakalagay, dapat pa ang R. Pero pwede po yun. Pero kapag po nakalagay blanco, paano magiging typographical? Sinadya po nila na ilagay yung blanco. Ngayon po, nung yung enrolled bill ay ibigay na po sa Malacanang, bakit po filled up na yung blanco? Ang tinatanong namin, bakit bago nyo ni-ratify, dapat nandun na po yung mga filled up portions ng blanco. Hindi po pwedeng i-ratify nakasama yung blanco. Ibig sabihin po, either pinila pa doon sa House of Representatives bago i-print yung tinatawag natin GNA, o kaya ang nag-fill up yung Department of Budget. Kahit sino po yung nag-fill up na yun, ngayon po, bakit? Hindi po typographical. Substantial po yung blanco. Kapag substantial po yung papalitan, plenary action po yun. Hindi po pwedeng yung stop lang kung sino yung gano'n. Ito po yung pag-uusapan ng mga Suprema. Ngayon lamang po nangyari ito. Sa buong buhay ng Kongreso, ngayon lamang po nangyari ang ganitong pananalbahe, ang ganitong klaseng pamamaraan kung paano nila imamanggal ang national budget. Kaya dumating po ang isang senador na Bicolano. Yan po ay nakipag-away din sa plenary. Katulad ko po, nag-uumpisa pa lang kami talakayin ng budget. Alam po ba ninyo kung magkano yung budget natin sa taong ito? 6.325 trillion. Noong ako po'y magsimula na makiusap, magtanong man lang ng ilang bagay, clarificatory questions.
Masyado maliit po yung budget. Wala man lamang pong nagbigay sa akin ng permiso na ako'y magpagtanong. Tama po ba naman yun? Kauna-unahang araw ng plenary debates, 6.3 trillion pesos. General principles lamang ang pag-uusapan. Bakit po isang batalyon ang sumabang sa akin? Hindi man lang sumabang sa akin. Yun po yung problema. Maski si Senator Wilbert Lee, pinangkan niyang agawin yung mikropono na gusto niya rin magtanong, hindi rin siya pinayagan. Ganun po yung nangyari. So ang kinalabasan po ay isang bicameral report na punong-puno ng blanco at pagkatapos yun ang pinagbasihan ng ating General Appropriations Act. Ito po ngayon ang sisa sa atin na kailangan po talagang maglinis tayo sa bansa. Sa Maynila, alam ko na po kung anong gagawin ni Mayor Yorme. Magaling maglinis talaga. Ang Maynila, ang microcosm ng buong Republika. Sinasalamin ng Maynila kung ano ang kalagayan ng ating bansa. Kailangan po natin ang mga senador na maglilingkod po sa inyo ng tapat. Tatlo po dito sa kapulong narito nandito po. Nandyan po si Senador Philip Salvador. Nandyan po si Senador Manoy Wilbert Lee. Salamat pala, Senador Wilbert. Ang tawagan po kasi namin sa Congress dahil nauna po ako sa kanya. Kaya naman po ang ipanukala nito. Ang tawag po niya sa akin, teacher. O tinawag mo naman siyang pupil. Okay lang po sa akin. Ang ginawa po ni pupil ngayon, yung malalaki pong mga billboard sa buong Pilipinas. Siya po ang pinakamaraming billboard na na-install sa buong Pilipinas. Marami, malalaki, strategic. Kulang na lang nalagyan po niya yung Scarborough Shoal. Ang ginawa po niya, sabi na, teacher, dahil gusto ko ng tulungan, papalitan mo yung nauna kong nilagay. Ilalagay ko na yung mukha natin sa isang billboard na ang title ng Defenders. Yung po ang nangyayari ay, nandun po ako sa Cagayan de Oro kahapon. Boss, yung sa may tabi ng tulay, hindi mo pa napalitan. Pero lahat po, ang ibang lugar sa ating bansa, napapalitan. Mga kababayan, kailangan po natin gawa ng paraan ng lumalalang problema ng ating bansa, ang kahirapan na pinaluluhan po ng korupsyon. Ang presyo po ng pagkain, kawawa na po ang mamamayang Pilipino. Nagre-reklamo na po sila. Talaga po, pati kuryente po. Alam namin ni Mayor Yorme kung anong gagawin. Alam po nyo kung anong gagawin. Kung talagang gusto nila na tulungan ang mahirap sa buong Pilipinas, hindi po ayu-ayuda, hindi akap. Kasi po, yung buwis natin, kukunin lang nila eh. 30% ng budget natin, ibubuwis sa nila. Hindi po gano'n ang pagtulong sa mahirap. Kung gusto po niyong tulungan ang mahirap, ibaba natin ang presyo ng kuryente immediately. Paano natin gagawin? Tanggalin natin yung 12% back sa kuryente. Kapag nangyari po yan, yung pera dapat natin kolekta, ibalik na lang sa tao. Paano natin gagawin? Lahat po na nagkukonsumo ng 2,000 pesos a month, pababa, pwedeng ilibre na yun. Pwedeng ilibre na yun. Yes. Bakit po? Yung sa kukolekta sa bag, doon na po natin, diretso na po yun. Alam po ninyo pag ginawa natin yun, kung ilan ang mabibiyaya, 2,000 pesos pababa, 4.5 million families, katumbas ng 28 million Filipinos. Yun po yung tunay na akap. Hindi yung akap dito, akap doon, akala mo, pera nila na binigay. Hindi po, pera ng Pilipino po yung akap. Pag binigay po sa inyo, kunin ninyo sapagkat yun, ay kinuha nila mula sa inyo, ibabalik lang nila. So pag binigay po sa inyo, tanggapin ninyo wala kayong utang na sa kanila. Dahil hindi nila pera. Pero ninyo na ibabalik lang sa inyo. Hindi po yun ang tunay na pagtulong sa Pilipinas. Isang araw mong paniligayahin dahil binigyan mo ng akap. Paano yung the rest of the days? Paano yung 2,000 days? Kung sakaling senador, binuto mo. Paano yung makikita 1,000 days to
ng trabaho. Ilatag mo yung mga kondisyon kung paano sisiglang ekonomiya ng bansa ito. Marami ang mamumuhunan, marami gagawa ng pabrika, ng paggawa, ang dami ang trabaho, marami mapuproduce na pagkain, bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang gusto ng pamilyang Pilipino. Ayaw nila na habang buhay nakatatak sa kanila yung kahirapan. Kahit paano, gusto nila sa isang punto ng buhay nila makalat sila sa kanila ng kahirapan. Yun ang gusto nila. Ayaw po nila. Yung ayun-ayun. So mga kababayan, sa ating pagsa-celebrate ng Chinese New Year, nandito ko lahat ang aking mga kasama. Komportable ako dito. Yes. Dito masasabi ko, walang manggugulo sa akin. Yes. Walang mga agaw ng kopya. Yes. Puro mga agaw ng kopya nandito si Jorge. Nandito si paano ako guguluhin dito. Salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po our soon-to-be Senator Dante Marcoleta. At sa pagkakataon po ito, ay ibibigay din po namin sa inyo upang bumati sa ating lahat. Magkunis. Okay na. God first po. Kasama rin po natin our former City Mayor of Mandaluyong City, Ma'am Menchi Avalos.